Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. So, sinusulong nila si Pulong na maging House Speaker. Sure kayo, Jarn? Susuportahan niyo to? Oo. Manyakis na, nanggugulpi pa. Nagsolicit pa ng serbisyo ng isang, for all intents and purposes, isa criminal. Mga kababayan, mukhang merong puwersa. Alam naman natin, eleksyon, at dahil eleksyon, merong mga bagay-bagay na hindi natin maipaliwanag, mga misteryo at kababalaghan na nagaganap sa Kongreso. Lalong-lalo na mga kababayan na ang eleksyon ay patungkol sa Kamara at saka sa Senado. Every 3 years yan, magulo eh. And this time, dahil nga nahati na ang mga grupo, nahati na ang unit team, nabasag din yung supermajority. And ngayon, mga kababayan, so meron tayong administration na isinusulong yung kung ano yung mas ikagaganda ng ating bansa. Meron tayong oposisyon na kumu-question sa mga polisiya na na isinusulong ng administrasyon. Oo. At mga kababayan, meron din ho tayong bagong grupo. Ang tawag ho dito ay Duterte Black. Ito yung mga grupo na nagsusulong ng interest ni Rodrigo Duterte and family. Wala silang ibang susulong kundi yung interest lang ni Duterte. Kaya nga sila Duterte Black eh. Punta ngayon tayo doon sa Kamara de Representante. Okay. Ito na yung parang ito yata yung dream tandem nila eh. Si Kamara de Representante sa si Marcoleta sa Senate, tapos sa House ay si Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. So, sinusulong nila si Pulong na maging House Speaker. Sure kayo, Jarn? Nakita niyo ba yung video na kumalat? Seryoso kayo? Susuportahan niyo to? Oo. Manyakis na, nanggugulpi pa. Nagsolicit pa ng serbisyo ng isang, for all intents and purposes, isa criminal. Kasi prostitution is a crime. Baka lang naman, nakakalimutan nyo. Oo. So, seriously? Ito pa matindi. Maski yung tatay niya, walang bilib sa kanya. Lazy fool. Lagi dong absent sa kongreso. Nakakaya naman, di ba? House Speaker ka, tapos dahil kang absent. Naman ganun. Maski tatay niya eh. Davao City Mayor Inday Sara Duterte, the incoming, if God wills it, Baste Duterte. Kasi first district congressman daw, sila daw yung pwedeng tumakbo. Kung gusto raw si Inday, mas gusto niya si Inday. Oo. Si Baste, and the incoming is, if he's even coming at all, the first district, is that him? Is that Pulong? Is Pulong here? Where is he? What a lazy fool. Pati tatay niya. Binaba siya sa katamaran niya. For the first district congressman, where's Pulong? Gamitin natin yung boses ni Digong. For the first district congressman, where's Pulong? Utang niya na.
Pardon my French. Ginagaya ko lang si Duterte. Ha? I can already guess that Pulong will be one of the most hardworking officials. Every day that a hearing is held on Congress, he won't be present. Brot. Ganun eh, maski yung tatay niya walang bilib kay Pulong. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, Pulong pagka-House Speaker of the House. Mga kababayan, alam nyo na agad kung saan pupunta ang 2025 to 2028. It will go to the dogs. Di ba, Omega Sparrow? Speaker ka, tapos, ayan, alias Boy Helicopter. Yachtman nga daw House Speaker ka, tapos nagsosolicit ka ng prostitute. Number 1. Number 2, nag-commit ka ng crime, physical injuries. Oo. Grave threat, tsaka physical injuries. Tapos, I mean, really? Tapos House Speaker? Oo. Itong Duterte talaga, wala na sila ibang sinusulong na interest kundi yung pang sarili nila. Yun lang yun. Wala nang iba, guys. So, dito sa usapin ng Marcoleta for SP at saka House Speaker, Speaker Duterte, all of this is an effort to make sure or to make sure that the Duterte hold on power ay nandyan lamang sa gobyerno. Kasi mga kababayan, si Sara 50-50 na sa national politics. Although alam natin mga kababayan, na si Sara ay merong mataas na posibilidad na siya ay hindi mai-impeach. But again, mga kababayan, inuulit ko, si Sara Duterte will not escape this impeachment nang hindi siya pilay. Yung sinasabi niyang bloodbath, mga kababayan, dugo niya ang dadanak. Dugo niya ang dadanak, mga kababayan. Hindi yung dugo ng mga prosecute. Well, hopefully not literally. Hopefully not literally. Oo. Tingnan natin. Pero, figuratively, sa bloodbath na sinasabi niya, dugo niya ang dadanak, guys. Dugo niya talaga ang dadanak. Walang iba. And, to make sure, mga kababayan, para siguruhin na ang Duterte ay mapapanatili pa for the next few years, kailangan nilang siguruhin na si Sara Duterte ay hindi mako-convict. Hindi siya mako-convict. Yan ang gusto nilang mangyari. Kasi tulad ng pangarap ng tatay niya, ang gusto ng tatay talaga niya, mga kababayan, si Sara ang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. And kapag nangyari yon, mga kababayan, kabahan na kayo. Dahil sigurado na ang Pilipinas ay, ito pong 2028 elections ay isang proxy fight between the Philippines and China. Araw-araw nyo hong maririnig sa akin yan, mga kababayan. Proxy fight ho ito sa gitna ng Pilipinas at yung mga nagmamahal sa Pilipinas at mga tuta ng China. Yung mga Manchurian candidates tulad ni Sara Duterte.